Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ito malalaking tao, tsaka ang hinahabol dito mga mastermind talaga. Ang kumukonekta na kung saan conversation galing kay Marcos Jr. at dito kay Bersamin. Ibang usapan dito kay Maurilio, di ba? Ayun kay Maurilio, ano lang naman yan bayarang 500,000 piso. Pagka medyo sinwerte-swerte, pag naisabit niya itong si BP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Pero ito hong kay Maurilio, ano lang naman yan? Yung mga ebidensya ni Risa Hontiveros, hindi ko pa ho nakita pero sigurado ako na talagang mas maraming dapat na ipaliwanag itong si Risa Hontiveros kumpara dito kay alias Rene. Inireklamo ng Department of Justice, DOJ pa nagreklamo, kumbihira naman. Inano ba kayo ni Michael Maurilio? Si Maurilio ng cyber libel, kaugnay ng akusasyon niyang sinuhulan umano siya ni Hontiveros para tumistigo sa investigasyon ng kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Ay, nangaho mga kababayan. Ano lang naman pala, itinakda na 10,000 pesos ang piyansa para kay Maurilio. Ay, pag gusto lang siyang paltangin. Pagka nalulutang, Maurilio, nakanto kapag kalumutang ka na, yayariin ka ng mga yan. Lalo na si Risa Hontiveros, balak pa na maging presidente niyan. Pero hindi na ako mag-iimbestiga si Risa ulit. Sigurado ho yan mga kababayan. Kasi ngayon palang tostado na siya Wala na akong gusto maniwala sa mga sinasabi niya. Kaya naman, punta na ho tayo sa pinsan itong si Risa. Kay Auntie Claire naman ho tayo ngayon. Auntie Claire! Irina, GMA News. Si Ivan. Good afternoon, Yusek. Kagabi po, ibiniro ni Ms. Sharon Cuneta, ang Pangulo, na tila nagkamali siya sa pagpili ng kanyang running mate ng tumakbo. What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang Ika lang, karamihan. Ang nagkamali si BP Sara, kahit dahil hindi si Marcos Jr. ang pumili, siya ang pinili. nararamdaman. So, opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. At wala ho siyang binanggit na anuman, pag-agree or pag-disagree doon sa statement na yun. Wala po, nagandahan lamang po siya sa awiting bituing, walang ningning. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, may we ask for the Palace reaction on the alleged text messages between the President and former Undersecretary Ayun na. Adrian Bersamin indicating Ayun na. that the President has knowledge on the alleged kickbacks received by high-ranking officials sa flood control projects? Actually, ang House of Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato. Sumunod sa proseso. Yun, ginamit pa ho ngayon yung impeachment para absueltuhin itong si Marcos Jr. Anong umusumunod sa proseso? Wala silang pinag-usapan. At natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin
ang ating bansa. In fairness, trabaho naman talaga ng PCO yan na imbis na ilabas yung mga nagagawa ng administrasyon, pabanguhin ang pangalan ng kung sino man nasa Malacanang. Ang panahon ni Tatay Digong, hindi ginamit dyan sa ganyan na, yung PCO na yan, hindi ginamit sa mga ganyang klaseng gawain. Nung panahon ni Tatay Digong, yung PCO na yan, talagang sinasagot nila yung mga mabibigat na tanong ng mga sambay ng Pilipino sa mga polisiya ng administrasyon. Dito, sa loob ng 4 na taon, wala ko silang ginawa kundi dumipensa, pasinungalingan. Wala ko silang accomplishment maliban dito sa mga bagong damit ni Auntie Claire. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. One follow-up lang, ma'am. Some congressmen po are urging the Blue Ribbon Committee in the Senate to investigate the said allegation. And even si Congressman Levisti po, sabi niya, he has more evidences to prove that the President was aware of the kickbacks. Your comment po. Opinion nila yon. Follow-up question mula Hindi opinion, ebidensya yon, ante. Hinay-hinay ka, iba yung opinion. Ang opinion, ang pagka sinabi mo sa tingin ko talagang may kinalaman si dating Pangulong itong si Marcos Jr. dito sa issue ng maanomalyang flood control, di ba? Yung opinion mo yun ang opinion. Pero pagka sinabi na meron kami mga ebidensya na magdidiin kay Marcos Jr. dito sa issue ng mga maanomalyang flood control, ibang usapan yun. Ikaw talaga, ante, abogado ka pa. kay Ivan Mayrina, Jemmy. Iban tayo ulit, Iban. Yusek, mga appointees po ng Pangulo, itong pinangalanan si Undersecretary Adrian Bersamin na apo sa pamangkin din ng dating Executive Secretary. Doesn't the President see it fit na sabihan po itong mga dati niya appointee na magsalita at sila mismo ang magpasinungaling sa mga akusasyong ito? Hindi po natin po mapipilit kung sino man ang gusto magsalita at ayaw magsalita. Basta po ang Pangulo, isinususog niya po ang accountability at transparency. Follow-up question mula kay Chona Yu. Yusek, can the palace categorically deny that there is no such communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin? Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong na nandito na yung pera and then Nakita the niyo na President po ba? replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na So, wala pa rin po kami nakita. Ganda ng ngiti ni Auntie Claire. Ngiti ngayon, iyak later. Okay lang naman yan, Auntie Claire. Ano ka lang naman dyan wag ko natin paakitin sa ulo yung pwesto sa pamahalaan. Dahil tayo lumilipas lang. Yung mga kayabang at kahambugan, tanggalin natin yan. Diba? Kahit siya totoong buhay, masyadong mayabang. Pagka binagsak ka ng Diyos ng tadhana, nakakahiya na naman, di ba? Kaya ano ka lang, low-key. Di ba? Kalmalicious lang ba? Kalmalicious lang, di ba? So, sorry, is that a challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Bali, hindi po magpapaimbestiga wala pong magiging aksyon ang Pangulo kasi po napakabigat po ng akusasyon na ito. Wala po ba siyang gagawing pag-iimbestiga or wala pong hakbang na gagawin? Even before, wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Follow-up lang po, Yusek. So may balita rin po na may affidavit na ginawa si Yusek Bersamin. Handa po ba ang palasyo na sagutin ito sa takdang panahon? Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, Aray while the ko. President has only 40. A survey done 24 to 30 November Aray ko. 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Ikaw nagsabi niya. Grabe naman itong reporter na to.
Naniniwala po ba kayo sa survey dahil baka malaki bayad sa kanya? Baka malakas siyang lumamon dyan sa buffet sa Malacanang. Kaya siguro ganun siya bumanat. Malamang sa malamang. Kayong mga taga Malacanang press cartel, mga prostitute kayo, huwag kayong masyadong magpahalata. Dahil pinapanood kayo ng sambahin ng Pilipino, pambihira, tanong na lang dadagdagan mo pa. Kaya ang tingin ng sambahin ng Pilipino, yung mainstream media na yan, napakabasura dahil sa mga ganyang klaseng tanong ng mga taga-mainstream media. Dahil pagka ba laging wala, ibig sabihin, hindi na nagtatrabaho. Anong dahilan, bakit lagi siyang wala? Tanungin nga kita, brad, dali ka rito, tapos sabay batok ko sa'yo. Langya ka, halika dito, tatanungin kita, tapos babatukan kita na malakas. Bakit siya lagi wala? Tanungin kita. Yan, na laging wala ang Vice Presidente. So, kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Wow. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan. Anong trabaho? Trabaho na nakahawi ng pera ng sambayanan? Anak ng tawa, sabi mo sa kanya, huwag na siya magtrabaho. Baka sa susunod na magtrabaho siya, wala na talaga. Pati makain ng mga ordinaryong Pilipino, pampagamot, wala na lahat. Anak ng tawa, sa pagtatrabaho niya, lumobo ang utang na sambayan ng Pilipino. Nagkanda-hendot ang mga infrastruktura sa ating bansa sa pagtatrabaho. Sabihin mo, wag na siya magtrabaho. Okay lang, wag na siya magtrabaho, sabihin mo. Ano naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Wow, pala ka dyan. Last na lang po. Ma'am, yung Ramadan will be start. Ito, mukha pa lang may pahigaw-higaw pa tong unggoy na to. Halika dito, Brad, ugutin ko yung higaw na yan para magtatanong ka na lang, yung tanong lang, huwag ka na magdagdag. Masyado ka naman laplapan ng tanungan dyan kay Antekler di ba? Huwag ganyan. Ang baboy ng mga tanong mo, kuyang. Ayusin mo. Pag nakita kita sa personal, nakanantawa, ihilahin ko yung mga hikaw-hikaw mo na yan. Ringdong. Starting February 18, maglalabas po ba ng declaration ng Palace na isang holiday ito? I-update ko po kayo kapag po nasa atin na po ang anumang order or announcement. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po kami kung ano po yung na-discuss during po dun sa meeting ni President Marcos sa regional council meeting po dun sa Region 9 po. Opo, napag-usapan nila, nag-focus po sila sa mga proyekto. Nandito po ang sasabing Zamboanga Fish Port Complex na maaari pong matapos na ngayong taon. Napag-usapan din po ang malapit pong matapos. In 2 years matatapos po ang Sindangan Bayog Lakewood Road, Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project, Daang Maharlika Improvement, Western Nautical Highway Network Improvement, and coastal roads along Rock Dive-In, Crystal Azul Mar, Love, Pangpang, and Sola Beaches. At ang nais po ng Pangulo at inutos po niya, lalong-lalo na po sa DepEd na i-prioritize po ang mga education and skills training, pati po ang pagtapos ng mga proyekto na siyang magpapaangat sa buhay ng Pilipino, makakapag-improve sa education at magkaroon po ng modernisadong agri-fisheries development projects. Follow-up lang po, ma'am. Doon po sa mga projects na yun, wala pong binigay si President Marcos na gusto niyang matapos before mag-SONA siya sa July po. Ang nais po na malamang po itong hindi po natin na malalaman kung ito'y matatapos before the SONA. Pero yung pong bilanggit ko po kanina na Zamboanga Fish Port Complex ay matatapos po ngayong taon. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ano na naman kayang ibibida nitong si Marcos Jr. sa kanyang SONA? Ano na naman ba kayang sasabihin nito? Mahiya na naman kayo, anak ng toka? Ano na naman sasabihin niyang mahiya naman kayo? Sa tingin niyo mga kababayan, ako excited ako sa SONA niya. Ano re-report niya? Napakulong na niya yung mga mastermind sa mga maanumalyang flood control. Ang tanong ng ating mga kababayan, bakit nasa laya ka pa kung yun ang sasabihin niya? kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po.
Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? May rekomendasyon po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito mismo ni Senator Riza Hontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagkoconduct na po ng consultation, public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill, dahil yan din po ang nais ng ating mga kababayan. Ma'am, follow up. Sakali pong hingin na maging urgent bill, sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po naibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung dapat po ba itong i-certify as urgent, depende po yan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Good afternoon po. Si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Ano bang kaso ni VP? Ano bang kaso ni VP? Wala naman siyang kaso. Wala naman siyang kaso. Hindi pa nga nare-refer sa yung impeachment na inihain sa kanya ng mga taga-makabayan eh. Ano bang kaso? Wala akong alam ng kaso ni VP ah. Kahit yung mga banat sa kanya, wala akong nakikita ng kaso. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung Grabe, ang ganda ng mekanismo ng administrasyon, di ba? Pag sasagot lang kay VP Sara, magbabayad pa tayo sa kanila. Alam niyo ba sino nagpapatakbo dyan sa ng press briefing na yan? Pilipinas, sambay ng Pilipino. Di ba? Kawawa ho sambay ng Pilipino dito sa mga nangyayari na to. Hindi yung isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Okay. Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Basta alam ko dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong mga panahon na to, healthy siya. Ngayong mga panahon na to, oo, nasa The Hague, Netherlands siya. Yun na, totoo naman yun eh. Wala namang problema doon. Yun ang realidad eh. Ang asigurado ko dito, healthy si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang amo mo ba healthy? Diba? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nakakulong doon, pero wala siya sakit sa bituka. Diba? Yun naman ang kagandahan noon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong mga panahon na to, oo, malayo siya sa pamilya niya, pero wala siya sakit sa bituka. Yun lang. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yun because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Bulag. Hindi niya nakikita kung ano ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang Ano po bang ginagawa? Gusto rin naming makita, sambay ng Pilipino, walang nakikita, kaya sadsad ang approval at trust rating ng amo mo. Di ba? Ano ba yung ginagawa? Sabihin nyo, pakita nyo kasi sa amin. Diba? Pakita nyo sa sambay ng Pilipino. Gusto namin makita pero maging kami, wala naman kaming makita. Pakitaan nyo kami. Ngayon, kung ang sagot nyo kay VP Sara, wag siyang bulag, lahat na lang ng sambay ng Pilipino, lahat na lang sumasagot sa mga survey, ibig sabihin, bulag, hindi nila nakikita ang tinatrabaho nitong bangag na presidente na to. Huwag ganun. Ang pangit naman nun, Antikler, ayusin mo yung mga yung mga sagot mo sa mga tanong sa'yo, ha? Kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Buitre, yeah.
nagpapanggap na concern Oh. sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president. Paano mo tutulungan? Anong tulong na gusto mong gawin niya pagka sinabi ni Marcos Jr. na mag-insert siya ng 5 billion sa budget ng Department of Education? Papayag siya kagad, gano'n? Yun ba ang gusto mong tulong na gawin nitong si Vice President? Ulo ka ba, Ate Claire? Okay ka lang? In his projects for the country. Drama, pero walang gawa. O yan. Okay lang. Ba, Another question. Okay lang yan. Wala nang problema yan. Di naman makakataas sa survey ng amo mo yan. Kahit na ano sabihin mo, ante, kulelat pa rin ang amo mo. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Manchurian. Isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Push lang, ante. Push lang. Kaya yan. Ante Claire, kaya yan. I-push mo lang yan. Manchurian. Puppet daw si VP Sara. Hindi na yung tipong para sagutin mo pa tong si Ante Claire. Huwag na. Anong pagtawanan na lang ho natin Meron siya? po na naging tugon. Pagtawanan natin si Ante. Dati, ang dating Pangulong Duterte na maaari tayo or gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol po sa Good luck. nakakahiya Pag naging presidente na si VP Sara, good luck. po. Okay. Unang-una po, Ante. ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinunod. Ang dating parang sinusundot sa pit yung amo mo, ganon? Yung mga AI video. Tayo nga ho dito, di na natin pinapatulan yung mga video na yun. Dami naman kasi pwedeng pag-usapan yung pa mga nakakadiri, anak ng toka. Papalikod, ganon? Nungalingan na. At yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So, hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady. Hanggang kailan ba magiging Pangulo yan? After 6 years, pagka... Yes, actually, VP, wag na. Kung sakali man, wala naman sigurong gugurgur sa'yo. Sa tingin ko naman, di ka naman magugurgur, no? Huwag nyo lang galawin si Marcos Jr. Di ba? Kawawa naman ano na yan. Gabi-gabi na lang nahihirapan niya sa karamdaman niya. At ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni attorney. Yan yung mga ano nila. Yan yung mga script nila sa impeachment. Ilinalabas na ho ni Ante Claire. 'Di ba yung mga faking mga certificate. Fake certificate. Urur. Hindi na pala natin. Tawanan na lang natin si Ante Claire. Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million
confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa Hindi internationally. Mas nakakahiya po yata ito. Yan. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang mukha. Anong nakalagay dyan, Auntie Claire? Philippine VP death threat against President, a security matter official says. Kung saan Yan ipinakita ba yun? dito, Oh. isang vice presidente Oh. nag-threaten with her assassin laban sa Anong with their assassin? Wala namang with their assassin. Diba? Ang sinabi lang niya, pag may nangyari sa akin. Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Mura, itong taga News Watch Plus, tsaka itong si Auntie Claire, may usapan. Tanong mo, sagot ko ha. Ito yung tanong, ready na yung mga visual aid ko. At Galing. Muli. Ay, sinasabi ito, nakasalamin, taga News Plus Watch PH yan eh. Ano na ako, okay na ako, paldo na ako nun, okay na ako dun. Kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Oh, good luck. Follow-up question mula kay Max Yan ang Moratillo, magiging Net leader natin. 25. Good luck, Auntie Claire. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Ano? Abogado siya. Oh. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Tinawag po ni Senator Padilla ang mga kabataan na weak sa isang Senate hearing Isa pa nitong yung issue na Miyerkules. yan. He also compared them sa mga... Isa pa yung issue na yan. Mawik ko talaga. Sa totoo lang, mga mahihinang nila lang. Yung mga kabataan ngayon, kaya yung gentle parenting na yan, nakakatawa, walang anong nangyayari dyan. Di ba? Makanti mo lang ng konti, mga iyakin. Hindi, nung pagka umiyak ka, wala namang mag-ano sa'yo, tatawanan ka pa eh. Ngayon, pagka umiyak dapat... mga kabataan noon na hindi daw iyakin at hindi rin daw uso yung salitang depression noon. Wala. And isa sa mga Anong depression noon? Walang ganong salita noon. Walang depression noon. Walang mga ganong klaseng salita noong mga panahon na yun. factor dito ay yung paggamit daw po ng social media. Ano po yung komento ng Palace tungkol dito sa statement niyo? Alam mo, ang opinion po ay hindi naman po natin dapat pang bigyan ng anumang tugon. Mahinang nila lang. Malamang lamang po ay mayroon lang gustong iresolba ang senador sa mga issues ngayon. Pero in general, hindi po naman dapat nating sabihin na ang ating mga kabataan ay mahina. Mahina sila ngayong mga panahon na to. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, mahina. Kaya ako wala akong gentle parenting. Sabihan mo ng mga masasakit na salita. Kung ano yung pagpapalaki sa'yo, ganun pagpapalakin mo ganun. Kasi paglabas sila ng bahay, doon sa totoong mundo, wala naman yung realidad na ipinapakita sa social media, yung mga yung mga kabataan, di ba? Yung mga anak na mayayaman, yung mga vlogger. Hindi totoo yun. Lahat yun, puro kalokohan yun. Di ba? Kaya yung mga napapanood nila sa mga teleserye o kung ano pa man, ina-apply nila sa wall, hindi totoo yun. Merong director doon. Paglabas mo sa totoong buhay, wala nang director. Yung tipong ibinibaby, di ba? Yung pag sila nang mali, sila pakakampihan. Ngayon, pagka hindi mo kinampihan, madidepress. Lokohan mo yun. Walang ganun. Dati, pagka ikaw ay nagsumbong, unang itatanong sa'yo, pagka dati ikaw umiiyak, unang itatanong sa'yo ng magulang mo, ano na naman bang ginawa mong kalokohan? Di ba? Ngayon, pagka umiiyak, anak, ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Kaloko-loko. Napakalaking kalokohan. Nung alam ko nung bata ko, pagka umiiyak ka, ang unang itatanong sa'yo,
Hindi pa ba tatanong kung anong masakit mo? Ang unang itatanong sa'yo, ano na namang ginawa mong kalokohan? Ba't ka umiiyak? Diba? Hindi ka man lamang concerned sa feelings ko, ba't ako umiiyak? Hindi! Anong ginawa mong kalokohan? Ano na naman ginawa mo? Nakipag-away ka na naman. Ano na naman yan?